Yes, magandang hapon sa ating lahat. Ang pag-usapan natin yung naganap na ah, Senate Blue Ribbon Committee investigation on flood control ni fake, illegal uh, Bendalo, Senador Erwin Tulfo ng kanyang committee. Ang kwento nito, mga kababayan, nagpadala sila ng sulat through Attorney Baligod at ang 18 Brave Filipino, ayaw na nilang papatawag na Marines 18 Brave Filipino, na kung saan ay hindi naman nakasaad doon na kasi ang alibay ng committee ni Senador Tulfo ay hindi man sumagot. Pero yung mga marino at saka si Atty. Baligod nandoon sa opisina ni Senador Robin Padilla, no? So sa ngayon, itong investigation o itong nangyayari, nagaganap sa ating bansang Pilipinas, lalo na dyan sa crisis sa Senado, labanan ito ng propaganda. Anong ibig sabihin ng propaganda? Kung saan maniniwala ang taong bayan. Sa Constitution ba? O sa opinion ng Integrated Bar of the Philippines, other lawyers and former senators, na tama daw yung ginawa ng wing ni Senador Wing Gatchalian, kaya talaga nababagay sa kanya Wing Gatchalian. So alam naman natin ang opinion, legal opinion man ng hindi abogado sa isang abogado, parehas lang yan eh. Kasi ang tinatawag legal opinion, parehas lang ang opinion niyan. Magkakaiba lang yan pag doon na dadalhin sa korte. Kasi only the lawyer pwede magsalita sa harap o sa loob ng korte. Only the lawyer. Pero kung nasa labas ng korte, sinumang Pilipino ay pwede magbigay ng legal opinion. Ngayon, katanggap-tanggap pa yung mga legal opinion nila. Siyempre, dito na lang direkta tayo sa mga abogado. Kasi sa hindi naman abogado, hindi naman, kumbaga, masabi natin marites lang yan kasi hindi abogado. Dito na lang tayo sa abogado. Kung ikaw abogado, on the other side ka, alangan naman mag-interpret ka ng iyong interpretation doon sa batas na panig sa kabila. Kata nga naman ng abogado yun, di ba? So magpapanig siya doon sa kanyang, hindi naman sabihin natin kliyente, pumapabor. So normally, kung pumapabor ka, alangan naman sabihin mong mali. Siyempre, kailangan makumbins mo ang audience mo, ang nakikinig sa iyo, na tama yung ginawa ng wing ni Gatchalian. Di ba? Now, ang sinasabi naman dito sa kay Senador Cayetano, mayroon siyang pinakitang 3 libro eh. Ito, nandito ako. Ayan. Dito kasi ako sa opisina ng aking anak, ay constitution nyo ang binasihan niya. Although yung nagbigay ng legal opinion ng kabilang side, galing rin sa libro. Pero iba yung interpretation niya. But ang laging hawak ni Senador Alan Peter Cayetano ay yung 1987 Constitution. Sinong pwedeng mag-break dyan sa pinagtatalunan ng dalawa? Only the Supreme Court. Now, bakit hindi pa nag-decide o hindi pa nakikialam ang Supreme Court? Kasi ang Supreme Court, nag-aantay lang sila
para magbigay ng interpretation or decision by the higher court. Hindi naman doon sa higher court, iisa lang ang magdi-decide. Maraming utak doon. Kaya sabi ko nga, para silang tama, para silang mali. Oh. So, dadaanin nila sa butuhan yon. Ha? Dadaanin nila sa butuhan. Ilan man yung kwan? Justices, 12. Pang 13 yung Supreme Court. Breaker kasi yung Chief Justice, kung magtatay. So, mga kababayan, sa ngayon, labanan ng propaganda at labanan ng malakas, tapang. Ngayon, yan ha. Labanan ng propaganda, labanan ng tapang. Kaya nga sabi ko nga, binabalik ko sa mga unang panahon. Unang panahon. Na noon, ang nasusunod, yung matapang. Siga sa isang lugar. Sa isang village. Sa isang sityo. Sinong siga doon? Yun ang masusunod na batas niya. Ganon ang nangyari sa ating bansa ngayon. Sino ba siga dito sa atin? Di ba ang Malacanang? Executive? Dahil mayroon siyang sundalo, mayroon siyang pulis, at mayroon rin siyang mga taga-presidential security group. Pero hindi ibig sabihin, sa Malacanang yung mga sundalo at pulis, hindi nga lang sila nakikialam muna kasi nga sabi nga nila, awayan ito ng politika. Kaya nga lang yung politika na yan yung nagpapagulo sa ating bansa ngayon. Kapangyarihan ang tinatawag. Kapangyarihan ang pinagtatalunan ngayon dito. Ang senador, ang mga senador, ang kanilang mga tao lang yung usaa. Mga parang security guard lang ang trabaho nun eh. Wala namang, ang baril na 45 lang eh. Pero yung executive, may bomba pa. Mayroon pang kanyon. May aeroplano pa. Laban natin. Pero sabi ko nga sa inyo, ang gobyerno ay ang taong bayan. Pag ang taong bayan ay napuno na, ay wala tayong magagawa. Dagdag ko sa kwento ko, sabi sa mga nababasa ko, mas matalino pala si Marcos Jr. kaysa Marcos Sr. Nagulat ako eh. Kasi ang alam natin pinakamatalinong presidente sa Pilipinas ang si Pangulong Marcos. Yun yung alam natin. Hindi nga lang pumayag si Senador Aquino kasi mas matalino daw siya. So nag-away silang dalawa. Okay. Balik ako, mas matalino daw si Marcos Jr. kaysa Senior. Mahirap paniwalaan, no? Kayo, naniniwala ba kayo na mas matalino si Marcos Jr.? Kung mayroon kayong opinion, pero sabihin ko na lang kasi para hindi kayo mabitin. Dahil sa panahon ni Marcos, ang kaaway ni Marcos, NPA, komunista, yung Catholic Bishop Conference, yung mga obispo, Dilawan, o ilan na, NPA, Catholic Bishop Conference, Dilawan, 3 na. Liberal Party, 4 na. And other sector 5, no? Yan yung mga kaaway ni Marcos Senior. Yan yung nagpabagsak. Plus yung grupo ni Senador Enrile, ni Fidel B. Ramos at saka ni Unasan. Pinagtalunan pa nga yun eh. Sino bang hero? Yung sundalo ba? O yung sibilyan? Para wala nang pagtalunan, parehas sila ang hero. Kasi parang katulad yan, sinong nauna, itlog o manok?
So, hindi natin masagot yun. So, yun na lang. Okay, balik tayo. Bakit mas matalino si Junior? Hindi nyo nakukuha. Tingnan nyo, nakakuha ako ngayon ng pagpormang abogado ngayon, no? Sa pagbablog ko. Okay. Ganito yan. Si Junior, lahat ng kaaway ng tatay niya, kasangga niya ngayon lahat. Di ba? Kasangga niya lahat. Yung NPA, kasangga ni Marcos. Mamaya ko idugtungan sa NPA. Yung Katoliko, kasangga ni Marcos. Yung Dilawan, kasangga ni Marcos, ni Junior. Yung Liberal Party, kasangga ni Junior. Yung mga kasundaluhan, kasangga ni Marcos. Pulis, kasangga ni Marcos. Yung mga retired, iba, hindi kami kasama doon, ha. Kaaway, hindi kami bobo, hindi kami tanga, hindi kami manip. Kasama ni Marcos. May isa pa na kasangga ni Marcos. Ha? May isa pa. Nakalimutan ko na tuloy. Ha? May isa pa na kakampi ni Marcos Jr. Ni Junior. Kaya sino ang mas matalino? Yung ama o yung anak? Plus bangag pa. Hello, pare, bye. Parang ganun lang, sige. Kaya wala sa hulog yung ating Pangulo. Pero sa totoo lang, may iba tayo ng kwento, ha. Sino ba nagpapatakbo ng Pilipinas? Ha? Ang alam niyo, First Lady, mali. Hindi pa lang mali. Mayroon pa dyan. Mayroon pa dyan nakahawak sa liig ni First Lady. Ha? Na dating naging little president sa panahon ni ni Pinoy. Sino yun? Sino ba executive secretary ni Kwan? Si Jojo Ochoa. Nakatago yan. Pero yan ang nag-iisip. Yan. Because 6 years siyang little president. Ibig sabihin, little president, hindi niya na pwedeng agawin presidente kasi presidente yan. Pero siya ang nag-iisip sa 6 na taon sa panahon ni Pinoy. Sa panahon ni Marcos Jr., yun rin ang nag-iisip sa, hindi, kaya natin hawakan sa lig lahat ng Pilipino. Una natin hawakan yung armed forces para wala nang pumalag, di ba? Ganun lang kasimple. Kaya nga, dyan lumabas yung malita-malita. Dyan, matalino si Junior. Dahil sa malita-malita, kontrolado niya lahat ang galaw ng Pilipino. Oligarchs man o pobre man, kontrolado ni Junior. Dyan, katalino ni Marcos Junior. Dahil yung oligarchs, kontrolado niya. Ano bang kailangan mo? Susuportahan niya. Ano naman kailangan ni Junior? Susuportahan nila. Give and take. Pero mas lugi ang taong bayan. Di ba? Sa mga mahirap, kakampi rin ni Junior. Bakit? May ayuda. Kaya nga nung nasa Liwasang Bonifacio ako, nagkakausap ako, nagalit yung mga mahirap, yung hindi mo nga malaman kung makain ng isang araw, isang beses, Pero sumagot, hindi sir, mahal namin si Marcos. Bakit po naging mahal nyo? Meron 3,000 kami, may 5,000 kada buwan. Bakit nyo tatanggalin yun? Hindi mawalan kami ng 5,000. Tingnan nyo, nalinlang ang Pilipino. Nalason ang Pilipino. Hindi lang yung mga bobong Pilipino ang nalason, pati mga honorable, pati matatalino nalason. Bakit nalason? It because of malita. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.